So, ito, balikan ko tong 3406 na Caterpillar na nag-overheat. So, ngayon, ayan hindi ko pa tinanggal ng tuluyan ng isang liner. Ayan itong naging abo na to, yan yung o-ring. Ayan pulbos talaga, naging abo talaga. Kaya ibig sabihin, grabe yung pagka-overheat nito. Ayan makikita niya sa ayan naluto yung mga rubber. So yun, ayan dapat o-ring yan dyan. So siya, naging abo siya. Lahat ng liner ito, yung mga tinanggal ko na lahat siya naging abo. Yan, ito lang ang hindi pero rin, may kalahati din na pero yung dito sa kalahati nandiyan pa, may buo pa. Yan, pero yung karamihan talagang naging abo. Matindi yung pagka-overheat nito. Yan. So ito, kasi kung dito pa lang mapapansin na grabe yung pagka-init. Ayan namuti. Ayan, ito yung mga linya ng tubig parang may mga guma Ayan, linya ng tubig to. Ito mga linya ng tubig yan. Ayan, yung mga guma dyan naluto kasi may rubber kasi yan dyan may rubber yan dyan sa bawat na yan, bawat linya ng tubig. Tapos ito, linya to ng langis. Ayan, yung dalawang yan, linya ng langis yan. Ito, tubig naman. Nagkandalusaw yung rubber Ayan nagbabara Ayan, grabe yung pagka-overheat nitong makinang to. Talagang hindi napansin. Kasi dito pa lang makikita na talagang nag-init ng todo. Nawala na yung pintura niya. Ayan diyan pa lang kita na nag-init. Dahil nawala na yung pintura niya dito. Ganito yan ganito ang kulay niyan. Yan. Pero as in wala na siya. Grabe, sobra. Naging pulbos talaga yung o-ring Tindi. Kaya ganun pa man, i-check yung mga linya nito. Yung linya ng tubig. Ito. Linya to dito ng langis. Titignan yan. Bubuksan to. Yung mga yan. Ayan. Ito. Oil gallery yan. Ayan. Mga oil gallery yan dyan. Kailangan buksan yan para makita kung may mga nalusaw nga na o-ring. Para baka magbara yan sa mga butas. Sa mga linya. Kaya dapat i-check yan. Tapos dito naman, itong dito, kailangan nabuksan yan kasi dyan din may makikita din dyan
ano ng tubig, yung linya ba ng tubig. Grabe, kaya pala ganito ang nangyayari sa mga piston niya. Lahat ng piston. Kaya pala ganyan nangyari. Dahil grabe yung pagka-overheat. Sobra. So, dapat kasi sa nag-ooperate nito, i-check palagi. Siguro, nakaligtaan, nakatulugan. Kasi ano to, water pump to. Baka nakatulugan, hindi napansin. Wala yung automatic shut off nito. Hindi nakatanggal yung automatic shut off. Ayan. So pag hindi gumana yan, pag init niya, dapat pag nag-init na to, para maiwasan yung pagkakaganyan, sa automatic shut off niya, pag naramdaman niya ng umano na, tumaas na masyado yung init, automatic na mamatay ito. Automatic siya mamamatay yung makina. So hindi na mangyayari yung ganito na pangyayari. So ito kasi wala yung automatic shut off niya. Kaya umabot siya sa ganyan. Sa ganyan sa klaseng pag-init nitong makina. Kaya napakahalaga din ng automatic shut off. Lalo na sa ganito mga water pump na iniiwan na umaandar, ang taas ng RPM niyan. Biruin nyo kung ilan ang RPM niyan, 1,600 ang RPM niya. Naka-maintain yan dyan, hindi bumaba man kunti pag pero naka-maintain yan, naka-set yan sa 1,600 ang RPM. Kasi dito yan ina-adjust. Dito yan ina-adjust. Pag nakalagay na yan sa 1,600 RPM, naka-permis na siya, na ganun na yun. Yan na siya. So, hindi na magbabago yan. Kung 24 oras na magdidilig, 24 oras siya na nakaganon ang RPM niya. Kaya, yan. Para mas naiiwasan yung pangyayari na ganitong pagkaka-overheat, napakahalaga dito yung automatic shut off. Napakahalaga sa ganitong makina, sa makina na ginagamit sa water pump. Napakahalaga ng automatic shut off. Kasi kung wala yung automatic shut off, pag nag-overheat, ganito ang mangyayari dyan. Ganito mangyayari, buti pa nga to, hindi pa namintana. Minsan ng iba namimintana. Pero ito, di pa. Pero, ayan, ubos lahat ng piston. Lahat. Nag-stack up. Ayan. Lahat nag-stack up. Sige po mga lods. Ingat. Salamat sa inyong panonood. Ingat palagi. God bless.